After the press con, iaalam nila kami na makababa. But ginamit nila kami parang in-hostage nila kami pang trade-in doon sa hinihingi nila na 200 sacks of rice. So, after that, lesson learned yun nga, sabi ko, no story is worth dying for. Ako, pag nag-cover ako ng story, marami akong pinover na story niya sa Mindanao, yung kasagsagan ng mga Abu Sayyaf, ng MILF. So every time I cover stories, ang iniisip ko, stories, kalamidad man yan, man-made stories, gera. Lagi ko sinasabi sa sarili ko na ang mga storya, nauulit lang, but I only have one life. Hindi naman ako pusa na may siyang nabuhay, di ba? I only have one life na dapat kong pangalagaan. So, pwede mo naman i-cover yung isang storya na hindi makompromise ang safety mo, ang life mo. So, there are ways to cover a story kahit masabihin mong mapanganib yan, pero hindi mo ilalagay sa panganib yung buhay mo. Again, there's no story worth dying for. Walang hero. Pag namatay kami lahat, wala na kayo mapapakanyang kwento. Di ba? Mga future journalists na lang. Seriously speaking, no story is worth dying for. We can cover stories na hindi namin i-compromise ang aming safety. Ang aking maging pamantayan sa buhay. After that, coverage is safety first. Before the story. Thank you. Thank you.